Ayon sa Journal of Happiness, kapag mayroon na tayo ng lahat ng kailangan natin sa buhay, halos wala ng epekto ito sa ating kaligayahan. Kaya ang pagkakaroon ng dagdag na pera at dagdag na mga material ay hindi na magdudulot ng kaligayahan sa tao. Gaano man ito kadami, gaano man ito kaganda, gaano man ito kalaki. Tandaan mo ito, kaibigan. Ang nagpapasaya sa tao ay tao rin, hindi ang kayamanan niyang angkin. Kapag nakamit na ng tao ang kanyang mga gusto, hindi na siya titigil sa paghahangad ng mga gusto pa niya. At dahil doon, mahihirapan na siya matagpuan ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ng isipan. Hindi naman talaga pera ang problema. Ang matinding problema ay ang labis na paghahangad sa pera at sa kayamanan na nauuwi lamang sa pagkabalisa at kalungkutan. At ang ibang tao naman ay nagiging gahaman, madamot, sakim at sinungaling. Sa madaling salita, ang tao ay nagiging makasalanan kapag inibig niya ang pera at kayamanan. Hindi ako ang may sabi niyan. Ang sabi ng banal na Biblia sa unang Timoteo, Kabanatang 6, talatang 9 hanggang 10. Ang mga nagnanasa na yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian.